Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ng news ngayon. Title: Luistro, walang ebidensya ng korupsyon kay PBBM. Nilinaw ni House Committee on Justice Chairperson Gerbil Luistro na hindi umusad ang impeachment complaint laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dahil umano sa kakulangan ng direct evidence na mag-ugnay sa kanya sa aligasyon ng korupsyon. Ayon kay Luistro, walang naipakitang ebidensya na magpapatunay ng personal participation ng Pangulo sa umano'y irregularidad. Sabi niya, as a matter of fact, no evidence that will establish yung naging participation ng presidente in the corruption. Dagdag pa niya ang pagpirma ng Pangulo sa General Appropriations Act ay bahagi lamang ng kanyang tungkulin bilang Chief Executive at hindi maaring ituring na patunay ng korupsyon. Galing, ano? O sige, walang ebidensya man kaya. Ang tanong, dito kay BP Sara, may ebidensya na bang hawak ang Committee on Justice? Doon sa interview ni Ted Filon, in-interview niya si Luistro, umamin si Luistro na wala pa silang hawak na ebidensya. Yung allegation ng unexplained wealth. Dapat may hawak ka ng bank records yan, bank accounts, income tax returns, and yung magpapatunay na unexplained yung wealth ng BP. Namin niya wala. Ang hawak lang nila is manifestation, laway, theory, kung ano lang yung sinabi ni Congressman Ridon doon sa Committee on Justice sa deliberation nila, yun yung sinasabi niyang ebidensya. Ebidensya ba yun? Kaya nga ngayon magsusubpwe na sila, susubpwe na nilang mga bangko para pilitin ng bangko na mag-submit ng mga bank documents, bank records ni BP Sara. So anong tawag doon? Diba? Fishing expedition. Kaya dito, nahuhuli sila sa kanilang bibig. Tinatanong sila ng media na, hindi ba kayo double standard? Dahil si PBBM, binasura nyo yung complaint laban sa kanya. Pagdating dito kay BP Sara, itinuloy nyo. Kaya ngayon, nagrarason na, walang ebidensya kay PBBM. Kay BP Sara, wala ring ebidensya. Yan mo makikita. Sinasabi nila na, we are just doing our job. Taong bayan ang may gusto nitong impeachment, hindi kami. Para sa kapakanan ng taong bayan itong ginagawa namin. Di nga. Very clear. As clear as Anti-Claire Castro. Political persecution itong ginagawa nila. Dahil takot na takot sila na magpresidente si BP Sara. Ay ito ginagawa nila ang lahat para matanggal ang bala. Kasi takot sila ang mga kongresista na nakatanggap ng mali-maleta sa ngayon, parang ligtas sila. Walang investigasyon, as in, parang walang nangyari. Kaya lang, sabi nga ni Congressman Toby Chanco, pag nanalo si BP Sara, 100%, 1 million percent, ang sinasabi niya, 1 million percent, hindi ninyo maaariglo si BP Sara. Ibig sabihin, mapapanagot sila. Kaya, dyan sila takot na takot sa ating BP Sara dahil hindi sila makakaligtas once na nanalo itong presidente. Sige. So,
naibasura na yung sa Pangulo, wala natin magagawa. Dito naman kay BP Sara, relax lang tayo kasi si BP Sara, baliwala yan sa kanya. Dahil, alam mo kasi kung, example, ako yung kinasuhan, alam kong wala akong kasalanan, di relax lang ako. Bakit ako matatakot? Ganyan din si BP Sara. Nakita nyo yung aura niya. Ikumpara mo sa mukha ni PBBM. Matandang-matanda na ang mukha ni PBBM sa dami ng problemang dumadaan sa kanya. Samantala si BP Sara, kita mo yung mukha niya talagang maaliwalas, di ba? Kita mo yung marunong siyang mag-handle ng pressure. Stability under pressure ang tawag natin dyan. So, kung ang Pangulo, sa ngayon, direct evidence, wala. Kaya lang yung mga perception ng taong bayan, maraming nagsasabi ng utak sa nakawan. Sample, si Congressman Erese. Ang utak, sino? Pangulong Marcos. Si dating Congressman Mike Defensor. Ang sabi niya, ang utak, Pangulong Marcos. Attorney Guanzon, ang utak, Marcos. And of course, palaging nandyan si Romualdez. Yan ang tandem. Actually, triad yan eh. Pangulo, Speaker, and then Chairman ng Appropriations Committee. So, si taga-implement lang nila, si Saldico. May taga-utos, may taga-plano. Ayan ang trinity of flood control scam sa ating bansa. Sa ngayon, wala nating maasahan dahil tabon diyan, tabon dito, blue ribbon, wala na. Mayroong hearing na naman sa April 14 nata. Kaya lang, wala na, hindi na ako makinig dahil alam ko na ang ending, kaya katapusan. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo naman sila ng mas maayos na tirahan. Kaya panoorin nyo ang video na ito. Karon mo na ni ang atop sa natagaan na mo og yero. Ang dagko na gyud ang buslot sa iyang atop. So mapulihan na ni karon kay nataga naman sila sa mag-atop na ni. Og karon mo na ni ang yero nga among gihatag ni angkol nga iyang iatop karon. O karon humanagid sa pag-atop ang among ginahatag nga yero. So maayo na gyud ang ilang atop, dili na pasama ka ganina sa ilang atop nga mabuslot na. So karon napulihan na gyud sa gitabang nga yero. So mao na gyud ni ang itsura sa ilang mga salog tungod kay sige manggod og kaulanan. Salamat sa Ginoo nga na tabangan na gyud mi og sin og labira ang nagkuan sa amo nag-atag sa amo og hero. Salamat gyud sa Ginoo. So pila na dito katuig anti ang imong atop nga mga dagko ng buslot? Pito na. Pito na katuig. Oo. Nga naman anti sa pito na ka tuig ang inyong atop nga gaulanan na dako nagbuslot. Nga naman anti nga wala mo nakapalit og yero para lang makaatop mo. Wala mi maka palit og hero kay kuan tungod sa kalisod lagi kutog ra ang among kwarta sa among pagkaon. So insa di anti inyong trabaho lang? Kuan ra
bugas ra og kuan, mais ug muso. Magmuso lang. Ay, Kung walay muso ante, kung walay muso na di na mi makakuag kuan bugas kuan ra mga lagot mo na ang among ga kanon. So salamat kay ante. Salamat.